Layunin at saklaw ng mga gawain. Ang layunin ng kasalukuyang geotechnical investigation ay ang mga sumusunod. Upang matukoy ang stratigraphy at mga kondisyon ng tubig sa lupa. Upang suriin ang mga katangian ng engineering ng kinatawan ng lupa. Mga profile. Upang magbigay ng rekomendasyon ng mga parameter ng disenyo ng lupa at upang magbigay ng rekomendasyon ng mga naangkop na uri ng pundasyon at pinapayagan. Mga halaga ng kapasidad ng tindig. Sa makatuwid, ang saklaw ng aming trabaho ay kinabibilangan ng pagsasagawa ng isang programa sa paggalugad. Pagsasagawa ng field at laboratory testing at paghahanda ng isang geotechnical. Ulat ng engineering na nagbubuod sa aming mga natuklasan at data ng pagsubok sa larangan laboratorio. Pagsasama ng mga rekomendasyon tungkol sa paghahanda ng site na angkop. Mga uri ng pundasyon at mga halaga ng kapasidad ng tindig. Lahat ng data ng pagsubok sa field at laboratorio ay iniharap. Ang lugar ng proyekto ay matatagpuan sa Maasin City, Southern Leyte. Ang Southern Leyte ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Silangang Visayas ng Pilipinas. Ang heolohiya ng ang Southern Leyte ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang komplikadong pinaghalong bulkan, sedimentary, at mga metamorphic na bato. Mga unit ng geolohiko. Mga bato ng bulkan, ang lalawigan ay tahanan ng ilang mga patlang ng bulkan, kabilang ang Malitbog Volcanic Field, na binubuo ng andesitic to dacitic volcanic rocks. Sedimentary rocks, ang sedimentary rocks, tulad ng limestone, sandstone, at shale, ay nakalantad sa mga lugar sa baybayin at mga lambak ng ilog. Metamorphic rocks, ang metamorphic rocks, kabilang ang schist at gneiss, ay matatagpuan sa mga bulubunduking rehiyon. Para sa pagbabarena at pagsample, ang mga borehole ay isinulong gamit ang wash boring. Mga pamamaraan kung saan ang mga boring ay nagpapatatag gamit ang tuloy-tuloy na daloy ng pagbabarena. Putik. Ang mga borehole ay pinalawak hanggang sa pinakamataas na lalim na 9.3 metro sa ibaba ng umiiral na ground level, IE, sa mga lokasyong ipinapakita sa figure ni. Isinagawa ang mga standard penetration test, LIRI, at nagambala ang kinatawan. Ang mga sample ng lupa ay dapat kunin sa pagitan ng 1.0 metro paghahati 1.5 metro alinsunod sa Gastian, negatibo 1,586. Ang mga radio ay hindi maisagawa sa mas malalim na lalim dahil sa pagkakaroon ng pagbuo ng bato. Sa makatuwid, ang rock coring ay pinagtibay sa bato. Pagbuo. Sa pagsubok na ito, isang split spoon sampler na 50.8 nen, 2 sa labas na diameter at 38.1 nen, 1.5 panloob na diameter ay hinihimok sa lupa na may mga suntok mula sa isang 63.5 kilo. 140 martilyo. Isang otomatikong trip martilyo at pinakawalan sa pamamagitan ng pagtrip ito mula sa layo ng 750 nen, 30 detalyadong paglalarawan ng mga lupang nakatagpo sa mga borehole at ang mga lalim kung saan kinuha ang mga sample ay ipinakita sa mga log ng borehole, mga figure. Inegatibo 1 hanggang inegatibo 2 ng Appendix D. Ang penetration resistance para sa bawat sample ay ipinapakita sa boring logs. Ang mga suntok na kailangan para sa pagtagos ng bawat 15 silea, 6 ni ay naitala sa field. Ang N-value ay ang bilang ng mga suntok na kinakailangan para sa pagtagos. Nang huling 30 siles, 12 sa 45 siles, 18 ng sampler at ipinapakita. Naayon sa mga tala. Kapag ang pagpasok ng sampler ay mas mababa sa 15 silea, 6D. Para sa 50 suntok ng martilyo, ang mga karagdagang suntok ay ititigil pagkatapos i-record ang pagtagos. Ang mga nababagabag na sample ng lupa na nakolekta mula sa mga sample ng isili ay pinanatili sa mga selyadong may label na mga plastic bag. Ang mga sample na nakuha sa panahon ng investigasyon ay napagmasdan para sa pag-uuri ng field ng aming supervisor sa site na may wastong label, naka-impek, at dinala sa laboratory para sa karagdagang pagsusuri at pagsusuri. Sa pangkalahatan, mga pagtatantya ng compactness ng butil-butil na mga lupa na ipinakita sa mga log ng borehole ay batay sa mga resulta ng standard penetration test na ipinakita. Mababaw na pundasyon. Pangkalahatang pamantayan.
Ang isang angkop na pundasyon para sa anumang istruktura ay dapat matugunan ang sumusunod na dalawang pangunahin at independyenteng pamantayan na may paggalang sa pinagbabatayan ng mga lupang pundasyon. Ang pundasyon ay dapat na may sapat na kadahilanan ng kaligtasan laban sa paggugupit, pagkabigo o kapasidad ng tindig pagkabigo ng subsoil. Mga patayong paggalaw ng pundasyon dahil sa kompresyon ng mga lupa. Sa ilalim ng pundasyon ay dapat nasa loob ng matitiis na mga limitasyon. Sa pangkalahatan, ang mga pinapahintulutang pressure ay kinukwenta para sa parehong shear failure at pinakamataas na pinahihintulutang pamantayan sa pag-areglo at ang mas maliit sa dalawa ay ginagamit sa disenyo ng mga pundasyon at itinuturing na netong pinahihintulutang kapasidad ng tindig NABC ng lupa. Ito ay karaniwang sinusunod na ang computed tindig capacities ng mababaw na pundasyon mula sa mga pagsasaalang-alang sa paggugupit sa mga compact na butil na lupa ay sa pangkalahatan ay mataas. Sa makatuwid, ang mga halaga ng kapasidad ng tindig na nakuha mula sa pag-areglo. Ang mga pagsasaalang-alang ay namamahala sa disenyo. Ang pinahihintulutang kapasidad ng pagdadala ng mga lupa ay pangunahing pinamamahalaan ng mga sumusunod na kadahilanan. Lapad at lalim ng footing, density at compactness ng pagsuporta. Strata at posisyon ng groundwater table, yield. Geologic hazards. Ang pagtatasa ng geologic hazard ay isang buod ng mga potensyal na geologic hazard. Naroroon sa isang site na maaaring makaapekto sa proyekto. Ang geologic hazard assessment ay isinagawa sa iminungkahing lugar at sa naibuod ang mga resulta. We are open from Monday to Saturday. For more info, please contact us at 0908-677-5422, 0995-670-9883, 0995-141-7464. And tell number 3280626. Thank you for watching.